Yung isa pa yan, yung Ateneo na yan, Diyos ko po. Itong Ateneo, eskwelahan ng Ateneo na to, mga bossing ha. Putang ina talaga nitong mga taga-Ateneo. Alam mo, sila yung mahilig bumanat sa mga Duterte. Human rights, EJK, EJK. Hipokrito ang mga putang ina, mamamatay tao ng mga, mamamatay estudyante ang mga buwisit. May namatay na 2 estudyante tapos hindi nila sinasa publiko kung ano yung totoong nangyari, hindi nila sinasabi kung ano, nanahimik sila, nag-ingay yung pamilya ng mga namatayan. Tapos pati yung mga dating mga players nila, ganito na pala yung ginagawa nila, hindi lang namatay yung ibang mga players nila, nagkataon lang dito may namatay na 2. Pero yung mga dati pa pala, ganun ang ginagawa nila sa mga player nila, putang ina, kala mo mas matindi pa daw sa military yung training, Diyos ko po, estudyante yung mga yan eh. So, dinuduro, ginugulpi nila itong mga player nila. Oo, binababoy nila yung mga player nila. Tapos ito pa, nangangamata yung mga player nila. Oh, anong tawag mo diyan? Hindi ba extrajudicial killing 'yan? Hindi ba human rights violation 'yan? Meron kayong kontrata sa bawat estudyante na kapag ka nag-enroll sila sa inyo, meron kayong aktibong kontrata na pangangalagaan ninyo yung kanyang well-being. Bibigyan niyo siya ng magandang environment, safe na environment. Tapos pinahihirapan niyo. Okay man lang yung training sa basketballan, pero yung putang na nilulunod niyo. Ano yan? Magiging Magiging shokoy ba yung mga yan? Anong klaseng training yan? Putang ina niyo, pinahihingan niyo sa ilalim ng tubig. Ba't doon mo magbabasketball yan sa ilalim ng dagat? Ang ina tong Ateneo, yung hayop na ito. Ang yayabang. Mga pari din, yung mga nandiyan dyan, putsang ina self-righteous. Mga nakaupo sa kanilang mga high moral horses. Putsang ina niyan. Tapos, galit kay Duterte. Bastos si Duterte. Sinaktan ni Duterte yung mga Pilipino. On extrajudicial killing. Tapos, putsang ina, namatay yung estudyante ngayon. Yung kanilang coach, ayaw nilang ilabas. Ayaw magbigay ng tapos sinusupress yung mga impormasyon. Tinatry patahimikin yung mga tao, mga namatayan. Babayaran na lang siguro, baka ganun lang sa kanila dahil mayayaman sila eh. Tingin nila rito sa mga to, mahihirap lang, baka sa pala lang natin ng pera, hihinto yan. Pero ang punto rito, napaka-hipokrito ninyo. Gusto ninyo ng accountability, gusto ninyo ng transparency, tapos kayo dyan sa eskwelahan ninyo, wala kayong transparency, accountability, putangin na ninyo. Mga hipokrito kayong mga atinista kayo. Oh, hindi naman lahat, pero hindi sa yung eskwelahan, yung pamunuan ng eskwelahan, putyangin niyo, may parali-rally pa kayo na nalaman, anti-Duterte, mga berdugong mga Duterte. Tapos anong ginagawa niyo sa mga estudyante niyo? Ang taki mo pala, putyangin niyan, ang basketball court, wala man alon diyan. Meron lang yung 2 court magkabila, tapos tablaman yan. Magdi-dribble ka ng bola, simpleng-simple lang naman, isushoot mo dun sa hoop. Kesyo sa malayo ka, sa malapit, idakdak mo, putang ina, gusto mo tumambling ka, sumama ka sa loob ng basketballan, sumot ka mismo sa ring, okay lang. Putang ina yan, mag-training kayo sa ilalim ng tubig. Gago kayo. Ano kayo, si Aquaman? Tarantado tong mga hayop na ito. Di ba? Anong klaseng training yan? Putang ina, kung gusto niyo nang pala yung mga estudyante, pahabaan ng hininga na hindi sila hihinga, putya, di sana, dyan na lang sa bahay, tapos tinakpan nyo yung mga ilong nila. At least makikita nyo kung nagkukulay blue na. Kung nagkukulay blue na, pwede nyo nang pahingahin uli. Pero putang ina, ang lakas-lakas ng alon dyan sa Aurora na yan, putya yan. Surfing capital na nga yan eh, o surfing spot yan dito sa Pilipinas. Palangoyin nyo yung mga bata ro. Hindi naman swimmer ang mga yan, basketball player yan. Naintindihan ko pa kung swimming team yan. Hindi naman swimming team yan, mga gago kayo. So pinagtripan nyo yung mga bata, pinaglaruan nyo yung mga bata, inabuso nyo itong mga bata, yung mga katawan ng mga bata. Oh, tapos ano nangyari? Namatay. Anong ginawa nyo? Pinatahimik ninyo. Ano masasabi ni Inday Sara dyan? Student athlete na si Rene Batarbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketballista. Kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima sa panawagan ng hustisya para sa kanya. Nikki. Yan ang Express Report ni Bril Montalvo, live mula sa Davao City. Sigurado magagalit na naman sila. O, tingnan natin yung sasabihin ng mga sikat na mga sports analyst patungkol dito. Kasi sinabi ni Inday Sara may negligence ang Ateneo eh. O, tingnan natin si Kinito Henson kung anong sasabihin niya tungkol dito sa Ateneo na to. On BNC's The Scorecard, veteran sports writer Kinito Henson raised concerns over the decision to keep Ateneo head coach Tab Baldwin and other members of the program from speaking publicly while the fact-finding process is... Tinan mo, pinipigilan nila yung coach magsalita. Bakit? Akala ko ba ayaw nyo pigilan yung pagsasalita ng taong bayan, freedom of expression?
Kayo pinipigilan nyo yung tao na magsalita para ilahad kung ano nangyari, what transpired, anong klaseng training ginawa nila dyan. Sino ba ang may sanction yan? Oh. Walang niya kayo. So pinatatahimik nyo. Bakit? In the hopes na maareglo nyo itong mga namatay, ganon. Total, dalawa lang naman yan. Total, mahirap naman yan, si Butterbonia. Oo, ano yan, breadwinner, panganay. Pangarap daw niya na maiahon sa kahirapan yung pamilya niya. So, kayo na mag-aahon sa kahirapan, ganon. Walang hiya kayo. Oh. Ongoing. I think it's inhuman for Coach Tab and some of the other management members of the team not even going to the family of Bobby. It's inhuman. Yung Ateneo, hindi man kayo nagpunta sa pamilya kahit sa burol man lang. Tanginan nyo, kung makapagsalita kayo sa gobyerno ng mga Duterte, akala mo kalinis-linis yung mga hayop kayo. Tapos may namatay, estudyante nyo, ni hindi kayo nagpunta, hindi kayo nag-reach out, hindi kayo nagpaliwanag. Ang ganyan ang mga mayayaman sa Pilipinas, mga bossing. Ganyang kademonyo yung mga yan. Jesuita pa kayo. Jesuit ba ang ano? Alam ko Jesuit Santo Tomas UST. Walang hiya tong mga ito kung makapagsalita kayo sa mga Duterte, parang sila ng pinakamasamang tao, yung pala mamamatay tao kayo diyan. Butterbonia to explain what happened. I mean, they deserve an explanation from no less than Tab. It was Coach Tab and team manager Epoch who recruited these boys, who recruited as well si Divine. So, the promises they made for these recruits to go over to Ateneo, nawala. Their dreams vanished into thin air, disappeared. Those lives are gone. So we need to be able to find out accountability. Henson said the silence surrounding the incident has only deepened public interest in the case, particularly among the families of Kasi dito, ito laban na to ng mahirap versus mayaman eh. Akala siguro nitong Ateneo, kaya nilang bayaran na lang yung pamilya eh. Parang alam mo yun, nasagasaan lang yan, tapos bayaran mo na lang para manahimik. Akala siguro nila ganun eh. Hindi papayag si Atty. Torion at saka itong si Jimmy Bondoc. Putang ina. Hindi sila papayag na ganun lang. Pucha Ateneo. Mananagot kayong lahat. Ang ina ninyo, kala ninyo victims who continue to seek clarity on the events that led to the drowning deaths of the two young athletes. Henson said the focus should not yet be on assigning blame, but on establishing the facts and determining whether there were lapses in judgment, supervision, or safety protocols. And I feel some lawyers are involved here. This some kind of a legal strategy that they're employing. This gag order completely makes no sense. And if at all, it strikes at the heart of those who are bereaved and those who are grieving over the deaths of Bobet and Divine. At the same time, Henson questioned why individuals who were present during the incident have not yet been given the opportunity to publicly explain what took place, saying the families deserve a full account of Imagine, pati yung mga kasama nilang mga players, yung mga bata, siguro sinasabi na pag nagsalita kayo, tayo ninyo, wala na yung mga scholarship. Marami kaming contact sa PBA. Gusto nyo mag-PBA? Pucha kayo, wala kayo. Yung mga alumni namin, mga abogado ya, senador, mga kung sino-sino yung mga alumni natin. Pucha, pag sinira nyo yung eskwelahan dahil sa mga salita ninyo, maniwala kayo. Wala na kayo lalo magiging future. Naku po, hindi malayong mangyari yan. Hindi ko sinasabi nangyayari yan. Pero hindi malayong mangyari yan. Putang ina, mga matapobre mga nakatira dito, mga alta de sociedad to mga nakatira dito. Para sa kanila, buhay lang ito. Alam ninyo, sabi, gagamitin natin yung lagi ninyong sinasabi sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi ang mga namatay sa mga Duterte, mga kriminal eh. Mga adik, mga pusher, mga nanlaban, hindi ba? Sasabihin nila, one death is too many. O ngayon, 2 deaths. 'Di ba? One death is too many. Ganun din 'yan. Puchang ina, siguro sa kanila 2 buhay lang 'yan. Mayayaman naman tayo, marami man tayong pera. Bayaran natin 'yan. Bigyan natin tag 10 million. Tingnan ko hindi manahimik mga 'yan. Bigyan natin 20 million. Kayang-kaya natin 'yan. Tingnan ko hindi manahimik mga 'yan. Pera-pera lang 'yan. Baka ganun nga yung iniisip ng mga 'yan. Baka hindi ko sinasabing ganun O sinasabi ko lang na kasi nga hindi sila nagsasalita Hindi sila nagpapaliwanag So mag-a-assume tayo kapag ganyan. Para si Bongbong din, 'di ba? Sabi nung kapatid, addict daw siya. Di naman niya pinagtatanggol yung sarili niya. So, anong ibig sabihin nun? Addict talaga siya. Yung mga player, gano'n ang sasabihin niya. Ikaw, gusto mong maglaro? Tangina, sige, magsalita ka sa media. Magbigay ka ng opinion mo. Kung ano nangyari doon, pucha ka, tapos ka na. Kahit sa interbarangay, di ka na makakalaro. Di ba? Yan yung mga yan. Kaya hindi nagsasalita kahit yung mga kasama nilang player. Lalo na yung coach. Hindi rin makapagsalita. Tinatago nila.
Nung recruiting, nire-recruit yung bata. Pucha, nandiyan siya. Siya ang nandoon. Pinapangakuan ng langit at lupa. Tapos yun na pala yung katapusan niya. Mama, 19 years old. Ang galing ng batan to. Lumalabas ngayon mga highlights niya sa sa Facebook feed ko. Grabe, bata pa 19 years old, nakikipagbakbakan na may future talaga. 2 years pa itong batan to, unstoppable to. Para tong sila Abanto, tatandaan niyo si Abanto, yung Ilocano na naglaro dyan sa Gilas, Pilipinas, as ngayon nasa ibang bansa na. Magaling tong bata na to, para siyang ganun. May future man sana ito, may ahon niya sana sa legal na paraan yung pamilya niya. Hindi, parang mangyayari, kung makakaahon man yung pamilya niya sa hirap dahil dito sa tulong na ibibigay sa kanila, o bribe, o kung ano man, yung danyos na ibibigay sa kanila ng Ateneo, para manahimik sila. Pero imagine mo, buhay ang ibinuwis. Kaya naman niyang magbuwis ng buhay niya sa magandang paraan para may ahon ng mga ito. Pero yung maging kapalit yung buhay niya para lang may ahon itong mga ito. Kasi iniisip ng mga elitista na yan. Gusto naman nila makaahon sa hirap. Iahon natin sa hirap yan. Tapos na problema natin. Diba? Ganyan naman mga hayop na yan Events. He also expressed concern over previous accounts from former players about the program's training methods, which have resurfaced on social media in the wake of the tragedy. Meanwhile, the UAAP has said it will wait for the results of the ongoing investigations before determining whether any disciplinary actions are necessary. Disciplinary actions lang, dapat yan kulong. Kulong yung coach tab, ikulong yung coach, yung kung sino pa yung mga kasama doon. Lahat ng mga nag-oversee nung team building, kaya nga team building, putang ina ninyo, dapat masaya yan Dapat may matututunan sila dyan na kabutihan Putang team building, papatayin pala sila, parang hazing pala yan, fraternity yan. Inan yan. Basketball player, palalaruin mo sa ilalim ng tubig, kung di ba kayo mga gago? Inan ninyo, anong mga utak meron kayo? Ang yayaman ninyo, bumili kayo ng bagong utak. Oo, ang yayaman nyo, mayaman eskwelahan nyo, bumili kayo ng mga utak, putang ina ninyo. Oh, ba't kami galit? Putang ina, isang mahirap ang may pangarap makaahon sa buhay. Putang ina, pinatay ninyo yung pangarap niya. Tapos ngayon gusto nyo pagtakpan yung mga pangyayari na yan. O ganyan kayong mga mayayaman walang hiya kayo talaga. Tama na yan. Nagagalit ako Oh, di ba yung eskwela natin na yun, pinahihinto yung visit na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali
Ah.